Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 566, isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sige, atake na tayo. Sumang-ayon ang lahat. Lahat sila ay mukhang malamig habang naglalabas ng nakakatakot na pisikal na lakas at pagkatapos ay nagsimulang bambahin ang bundok. Sa isang iglap, kumalat ang mga tunog ng pagsabog sa hangin, tumalsik ang mga bato at bato kung saan-saan. Ilang dose-dosenang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi ang umaatake sa bundok, ang unang layer ng bundok ay natanggal na. Labas. Sigaw ng isa sa kanila at nagpatuloy sila sa pagbomba sa bundok gamit ang kanilang mga kamao. Isang siwang ang lumitaw sa bundok. Boom boom boom. Patuloy nilang dinudurog at sinisira ang bundok na iyon na lumilikha ng isang napakalaking butas. Ang mga tunog ng pagsabog ay walang tigil na kumakalat sa hangin, sila ay, hakbang-hakbang, sinisira ang bundok. Boom boom boom. Ang lahat ng mga taong iyon ay walang patid na dinudurog ang bundok. Sa wakas, nawasak ang bundok. Patuloy na kumikislap ang silweta ng malalakas na cultivator, pinaligiran nila ang nawasak na bundok na naging patag na lugar. Patuloy na kumikislap ang kanilang mga mata. Hindi nila makita si Lin Feng, kahit na nawasak na nila ang bundok, hindi nagpakita si Lin Feng sa kanilang larangan ng paningin na nagpahila sa kanila ng mahabang mukha. Mag-ingat ka, baka nasa ilalim siya ng lupa. Sigaw ng isa sa kanila. Napatitig sila sa lupa ngunit walang tao. Marahil ay nagukay si Lin Feng ng isang butas patungo sa kailaliman ng planeta at maaaring nagtago doon. Ngunit kung si Lin Feng ay nagukay ng isang butas patungo sa kailaliman ng lupa, narinig nila siya. Bukod dito, walang makita si Lin Feng sa ibaba doon. Parang pagod na pagod siya, nagtatago lang siya at walang lakas ng loob na lumabas. Takot siya sa amin. Mag-ingat ka lang at mapapatay natin siya. Sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang silweta ay kumikislap at lumipat siya patungo sa bundok na binomba ang ilang mga bato gamit ang kanyang kamao. Isang malaking bunganga ang lumitaw ngunit hindi niya nakita si Lin Feng. Isa lang ang posibilidad, habang winasak nila ang bundok, si Lin Feng ay nagtago ng mas malalim sa lupa kaya hindi nila siya mahanap. Sirain ang lupa, mag-ingat at bigyang pansin. Sabi ng isa pa, kaagad pagkatapos, pinalapot nila ang purong chi sa kanilang mga kamay at binigyang pansin ang lupa. Atake. Boom boom boom. Ang dose-dosenang malalakas na magsasaka ay binomba ang lupa, sa isang iglap, lumitaw ang isang napakalaking bukas na bunganga. Ngunit walang tao. Hindi pa rin nila nakikita si Lin Feng. Magsimula sa gitna at pagkatapos ay subukan ang paligid. Dapat nandun siya. Malamig na sabi ng parehong tao. Ang iba ay tumango at nag-condense ng mas dalisay na chi, naghahanda na silang bambahin muli ang lupa, kailangang naroon si Lin Feng. Boom boom boom. Ngunit sa sandaling iyon, may mga umuugong na tunog mula sa lupa. Sa di kalayuan, ang lupa ay umaalon sa buong bilis. Ayon, patayin mo siya. Malakas na sabi ng lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumipat sila patungo sa lugar na iyon ng buong bilis. Lahat sila ay nag-condense ng purong chi sa kanilang mga kamay at lahat sila ay malamig na nakangiti. Sa pagkakataong ito, si Lin Feng ay napahamak. Boom! Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin at isang espada ang lumabas sa lupa, lahat ay natulala. Isang nakakakilabot na hiyaw ang kumalat sa hangin. Tumingon sila at nakita nila ang isa nilang kasama na natamo ng espada, kasabay nito ang paglabas ng silhouette sa lupa. Hindi huminto si Lin Feng sa sandaling iyon, naging light beam siya at lumipad patungo sa abot tanaw. Niloko niya tayo. Nagulat sila at lahat ay naghilamos ng mahabang mukha. Niloko sila ni Lin Feng. Ilang sandali bago, kailangan nila ng isa pang pag-atake para lumabas si Lin Feng ngunit ginamit ni Lin Feng ang kanyang espada para makaabala sa kanila. Ginalaw niya ang lupa gamit ang kanyang espada at naisip nila na siya iyon. Hindi nila inasahan na lilanlangan sila ni Lin Feng ng ganoon. Sa isang iglap, napatay niya ang isa pa nilang kasama. Si Lin Feng ay isang mahusay na manlalaban. Habulin mo siya. Lahat sila ay mukhang malungkot habang patuloy na hinahabol si Lin Feng. Sa sandaling iyon, ang mga mag-aaral ni Lin Feng ay mukhang malamig pa rin. Naglalabas siya ng nakamamatay na enerhiya, kaka-recover lang niya ng ilang dalisay na chi kanina at nagawa niyang patayin ang taong iyon, ngunit ngayon ay kakaunti na lang ang natitira niyang pure chi. Habulin mo siya, habulin mo. Papatayin natin siya. Wala na siyang pure chi. Gumamit lang siya ng purity stone para mabawi ang ilan. Sabi ng isa sa kanila na binibigyang pansin ang dalisay na chi ni Lin Feng. Excited siya. Lalong bumilis ang takbo nila at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Medyo natakot pa rin ang mga nasa unahan at walang lakas ng loob na gamitin ng buong lakas. Baka may ibang paraan si Lin Feng para patayin sila. Roar! Muling lumitaw ang lilang espiritu ni Lin Feng. Kagad, ang lilang lawa ay lumipat patungo sa mga taong iyon. Emph! Ang ilang mga tao ay malamig na ngumiti, iyon ang huling paraan ni Lin Feng bago mamatay. May nagbomba sa Purple Lake gamit ang palad niya at sabay tawid dito, wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi niya napansin na may masamang ngiti si Lin Feng sa kanyang mukha. Kinokontrol ng kanyang kaluluwa ang lilang lawa. Pagkatapos ay ikinulong ng mga ahas na iyon ang taong sumusunod sa kanila. Sa sandaling iyon, maraming tao ang natulala, napagtanto nila na sa kulay ube na iyon, may mga hugis palasyo. Pagporma ng siyam na palasyo ng dragon. Sumigaw si Lin Feng ng napakalakas. Sa isang iglap, itinago ng lilang lawa ang kalangitan. Ang lahat ng mga taong sumunod sa una sa lawa ng lila ay nakulong. Iniwasan ng mga nasa likod ang pagiging ube. Kitang-kita nila na nakakulong ang mga kasama nila at magulo na tumatakbo. Hindi sila makalabas. / Isang nakakatakot na espada ang sumipol sa hangin.
Si Linfang ay napaliligiran ng 36 na nakasisilaw na espada, mukhang kaya nilang lipulin ang lahat na nagpapahina sa mga mag-aaral. 36 sword formation, patayin. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang 36 na espada ay naging isang dambuhalang espada na lumipat sa ilusyon. Mukhang hindi maganda. Akala ng mga nasa labas ng ilusyon, sila ay natulala. Ang mga nasa ilusyon ay nakasimangot, ang espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol at kaagad pagkatapos sila ay nasugatan. Dilat na dilat ang mga mata nila, patay na sila at ayaw pumikit. Ang espada ay patuloy na gumagalaw sa ilusyon. 3 pang tao patay. Si Linfang ay mukhang malamig sa yelo, pagkatapos na patayin ng mga taong iyon, hindi na niya kailangan ng mga espada. Iniwan nila ang ilusyon na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Pagkatapos ay malamig niyang sinulyapan ng mga humahabol sa kanya. Nang makita ng mga taong iyon ang mga mag-aaral ni Linfang, nagulat sila, nakalimutan nilang ituloy ang paghabol sa kanya. 3 tao ang namatay, 5 cultivator ng ika-6 na Zuan-Chi layer ang namatay na pati na rin ang isang cultivator ng ika-7 Zuan-Chi layer, na para bang ang mga cultivator ng ika-6 na Zuan-Chi layer ay walang halaga. Patayin siya, kailangan natin siyang patayin, kailangan lang natin ng isang pag-atake. Galit na sigaw ng isa sa kanila. Si Linfang ay parang palaso sa dulo ng paglipad nito ngunit napakaraming malalakas na cultivator. Talaga, halos patay na siya ngayon. Napaisip ang mga taong iyon habang nakapikit ang mga mata. Lahat sila ay mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi at may napakalaking paghahangad at determinasyon. Sila ay walang takot. Hindi maimpluwensyahan ng determinasyon at lakas ni Linfang ang kanilang hindi matitinag na espiritu. Kapag naisip nila ito, ang kanilang mga silhouette ay kumikislap at itinapon nila ang kanilang mga sarili kay Linfang. Hindi sila makapaniwala na maaaring patayin sila ni Linfang, hindi niya kayang pigilan. Kahit na lumayo si Linfang, napagtanto nila na hindi sila ganoon kalayo sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang lahat na pagod na si Linfang. Sobrang nabawasan na ang bilis niya. Si Linfang ay mukhang nakamamatay na mapatla, ang kanyang mga mata ay malamig pa rin sa yelo ngunit hindi siya kumikilos ng kasing bilis ng dati. Nagamit na niya ang lahat ng purong chi niya, ang purong chi na ginagamit niya para tumakbo sa hangin ay ang natitira na lang sa kanya. Nasa akin pa rin ang aking demonyong masamang kapangyarihan. Naisip ni Linfang, ang kanyang mga mata ay biglang naging mas malamig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 567, nagbabagong isang demonyo. Pabagal-bagal ang pagtakbo ni Linfang, naramdaman niyang palapit ng palapit ang kanyang mga kaaway sa likuran niya. Biglang huminto si Linfang at bumaba. Nagulat ang lahat, tiyak na mamamatay na si Linfang sa loob ng ilang segundo, wala na siyang purong chi para lumipad sa langit. Bumaba ang lahat sa kanya ngunit may narinig silang ingay. Ang ilang mga ripple ay lumitaw sa tubig ng isang lawa. Sa pagkakataong ito, pumunta si Linfang sa lawa. Nagulat silang lahat. Lahat sila ay nasa lawa na nakatitig sa tubig, ang tubig ay naging ganap na kalmado muli. Talagang marunong magtago ang lalaking iyon. Kumikislap ang mga mata nila sa malamig na ilaw, kanina pa siya nagtatago sa bundok at ngayon ay nagtatago sa isang lawa. Walang humabol sa kanya sa tubig ng lawa. Wala na siyang pure chi, hindi na siya gagaling sa maikling panahon na ito. Ngayon, ang ilan sa atin ay maaaring manatili dito at mag-ingat habang ang iba ay maaaring pumunta sa tubig ng lawa at hanapin siya Linfang upang patayin siya. Sa tingin ko, wala na siyang magagawa laban sa atin. Sabi ng isa sa mga asasin sa marangal na paraan. Ang taong iyon ay tila may kapangyarihan ng awtoridad sa iba. Kaagad pagkatapos, hindi siya tumigil, pumunta siya sa ilalim ng tubig ng lawa at nagsimulang hanapin si Linfang. Nagkatinginan ng iba at sinundan siya sa tubig. Hindi nila mabigyan ng panahon si Linfang para makabawi, kailangan nila itong patayin. Ang tubig ng lawa ay sobrang linaw at malabnaw, makikita ang ilalim mula sa itaas. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lawa, mayroong isang silhouette na naka-cross-legged at ito ay si Linfang. Pumunta ka at patayin siya. Sa paligid ng mga taong iyon ay walang tubig, tanging hangin, maaari nilang ilabas ang purong chi sa kanilang paligid upang protektahan ang kanilang sarili mula sa tubig. Ang mga napakalakas na magsasaka ay walang problema sa tubig, sila ay medyo mabagal. Ang mga tao ay gumagalaw patungo sa ilalim ng lawa, gusto nilang patayin si Linfang. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, ang kanyang mga estudyanteng tila malamig sa yelo ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Kahit na naubos na niya ang lahat ng kanyang dalisay na chi, mukha pa rin siyang napakalakas at puno ng sigla. Nasa katawan niya ang lakas ng mga Heroka. Kung walang purong chi, hindi niya magagamit ang mga mahiwagang kakayahan ngunit mayroon pa rin siyang pisikal na lakas. Hindi siya tulad ng ibang tao, ang mga magsasaka ay karaniwang nasisiraan ng loob at nasiraan ng loob kapag wala na silang dalisay na chi. Walang pag-aalinlangan, lumipat si Linfang patungo sa isa sa mga taong iyon para atakihin siya. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfang ay, tulad ng dati, maling. Siya ay sumusulong ng may walang humpay na kalooban, hindi kailanman kumukurap. Nang makita ng cultivator na iyon ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi si Linfang na lumapit sa kanya, nagulat siya, ngunit mabilis siyang nanlamig. Napakalapit ni Linfang, kailangang patayin ng cultivator na iyon si Linfang. Krr. Siror. Pinatabi ni Pure Chi ang tubig ng lawa at lumitaw ang isang uri ng kalsada sa lawa sa pagitan ng Linfang at ng cultivator na iyon. Nakakatakot ang Pure Chi ng taong iyon, itinaas niya ang kanyang kamao, gusto niyang suntukin si Linfang. Ang higit na ikinagulat niya ay mukhang walang takot si Linfang. Hindi siya mukhang iiwas. Kasabay nito, sa kamay ni Linfang, mayroong isang napakaitim na liwanag na kumikislap. Sabay taas ng kamao ni Linfang. Boom!
Ang kamao ng taong iyon ay bumangga sa katawan ni Linfang na nagpang-inag ng husto sa kanyang buong katawan, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, hinawakan ni Linfang ang pulso ng kanyang kalaban gamit ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Hinawakan ni Linfang ang pulso ng taong iyon ng napakahigpit kaya ang sakit ay nagpakibot sa kanyang mga kalamnan, kasabay nito, ginamit ni Linfang ang kanyang kanang kamay upang salakayin ang taong iyon. Mawala. Sigaw ng taong iyon na may nakakatakot na ekspresyon ng mukha ngunit mahigpit pa rin siyang hawak ni Linfang. Hindi makalayo ang kalaban ni Linfang, wala siyang choice kundi tingnan ang itim na kamao ni Linfang. Boom! Isang daing ang kumalat sa hangin at dugong hinaluan ng tubig ng lawa. Ang isa pang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi ay namatay sa mga kamay ni Linfang. Sinuntok siya ni Linfang sa ulo hanggang mamatay. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo, pagkatapos siyang patayin ni Linfang, agad siyang bumalik sa ibabaw ng lawa habang ang iba ay malapit na tumutugis. Splash! Umalis si Linfang sa tubig at nakita ang iba pa na gumagalaw patungo sa kanya. Hangin. Sinubukan ni Linfang na magsimulang gumalaw kasabay ng hangin. Gayunpaman, ang mga enerhiya ng mga taong iyon ay bumalot sa kanyang katawan at ginawa siyang umubo ng mas maraming dugo sa ibabaw ng tubig ng lawa. Wala na talaga siyang pure chi, ilang sandali lang, gumamit siya ng isang patak ng purong chi para labanan ang suntok na iyon. Kung hindi lang masyadong malakas ang katawan niya, sapat na iyon at namatay na siya. Umupo si Linfang sa damuhan sa gilid ng lawa. Punong-puno ng dugo ang bibig niya at huminga siya ng malalim, mukha siyang pagod na pagod. Splash! Splash splash! Kumakalat sa himpapawid ang tunog ng pagtapak ng mga kalaban sa tubig. Papunta sila para patayin siya. Nang makita nila si Linfang sa damuhan, nakaupo at humihinga ng malalim, huminto sila at ngumiti sa isang napaka-wrinkled na paraan. Sa wakas ay napagod si Linfang, wala na siyang magagawa pa. Iyon ay masyadong nakakatakot, siya ay nakalusot lamang sa ika-4 na Zuan Qi layer at napatay na ang napakarami sa kanila. Napatay pa niya ang isang cultivator ng ika-7 Zuan Qi layer. Kung hindi siya namatay, walang katapusan ang gulo para sa kanilang kinabukasan. Buti na lang sa kanila na sa wakas ay pagod na siya, hindi na siya makatakbo pa. Paano siya makakalaban ngayon? Ang mga taong iyon ay tumingin kay Linfang at tumingin sa kanyang chi, pagkatapos ay malamig na sinabi ng isa sa kanila. Hindi ka kapani-paniwala, pinatay mo kami ng marami. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nagtanong. Taga Tianfang ka ba? Sa katunayan, ang ilan sa amin ay kabilang sa Imperial City Clan ng Tianfang habang ang iba ay kabilang sa Wanxian Sect. Napatay mo ang napakarami sa aming malalakas na magsasaka, kailangan ka naming patayin. Paliwanag ng taong iyon. Wala siyang pakialam na sabihin kay Linfang, wala siyang sikreto para sa isang taong malapit ng mamatay. Kailan ka dumating sa Celestial Dragon? Paano mo ako sinundan? Tanong ni Linfang. Masyado kang maraming nasaktan ng mga tao. Sinabi sa amin ng ilang tao mula sa Zuyu ang lahat at hiniling sa amin na patayin ka. Sabi nung taong may malupit na ngiti sa labi. Nanlamig si Linfang. Hiniling ng mga tao mula kay Zuyu na pumunta sila at patayin siya. Sino? Malamig na tanong ni Linfang, isang subo ng nakamamatay na chi ang lumabas sa kanyang bibig. Kahit sabihin ko sa iyo, ano ang magagawa mo? Malapit ka nang mamatay, pero sasabihin ko pa rin sa iyo para mamatay ka ng kontento. Sabi ng taong iyon sa malamig na paraan. Patuloy niyang sinabi kay Linfang. Ito ay mula sa Wanshou Sect, mukha siyang mabangis na hayop. Wuqi. Naisip ni Linfang na natulala. Hindi niya akalain na magagawa iyon ni Wuqi. Si Wuqi ay palaging tahimik na parang isang tunay na hayop. Hindi akalain ni Linfang na gagawa siya ng ganoong paraan para patayin siya, at nakakagulat na hihilingin niya sa mga tao mula sa Tianfang na tulungan siya. Huwag kang mag-alala, marami pang iba na gustong patayin ka rin. Malamig na sabi ng taong iyon. May 2 lalaki, magkapatid, tapos may 2 nakaitim na damit, gusto ka rin nilang patayin. Napakaraming tao ang nasaktan mo. Si Linfang ay natulala, may 4 na iba pa. 8 tao mula sa Zuyu ang dumating sa Celestial Dragon, Yu Tianming, Wu Qing, Yu Jin, Yu Jian, Yun Fei Yang at 2 lalaking nakaitim na damit. Ang kalaban ay halatang pinag-uusapan ng tungkol sa magkapatid na Yu Jian at Yu Qin, at pagkatapos ay ang 2 misteryosong cultivator na nakaitim. Bukod sa kanya, mayroong 7 tao mula kay Zuyu at 5 sa kanila ang gustong pumatay kay Linfang. Tatandaan ko iyon. Malamig na sabi ni Linfang. Malamig na sagot ng taong iyon. Naaalala mo, ano ngayon? Mamamatay ka na ngayon. Mamatay. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kaaway. Ang mga masasamang ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Linfang. Mamamatay kayong lahat, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang nakakatakot na masamang enerhiya ang pumalibot sa katawan ni Linfang at sumalakay sa kapaligiran. Biglang nagbago ang mukha ng leader ng grupo nila. Mga masasamang espada, lumabas kayo. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang katawan mula sa pagkakaupo, biglang bumangon sa hangin at isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang bumagsak sa kalangitan. Isang itim na ulap na mukhang masama ang pumalibot sa kanyang katawan at kumalat sa hangin. Ang mga madilim na ulap na iyon ay gamulong sa hangin, ang lahat ay naging mas madilim kaysa sa dati. Katsa katsa katsa. 3 tunog ang lumabas sa katawan ni Linfang. Nasa himpapawid siya sa gitna ng itim na ulap. Ang kanyang damit ay nagliliyab. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang 3 itim na espada. Nang makita ng lahat si Linfang, nagsimulang tumibok ng husto ang kanilang mga puso. Nagsimulang manginig ang kanilang mga paa. Ano ba ang nangyayari? Paano ito posible?
Ang mga taong iyon ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Ano ang nangyayari kay Lin Fang? Mukha siyang napakasamang demonyo. Ibinaba ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa mga taong iyon, hinamak niya sila. Ang masasamang ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata na nagpapanginag sa kanilang mga kaluluwa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 568, ang salungat na pag-atake ng mga masasamang espada. Ang mga mata ni Lin Fang ay puno ng kasamaan, may tatlong masasamang espada sa kanyang likod. Sa mga itim na ulap na lumiligid sa hangin, ang tanawin ay biglang nagmukhang apokaliptik. Ito ay isang nakakagulat na pagbabago. Ang mga mag-aaral ni Lin Fang ay nagmukhang mas masama, napuno sila ng pagpatay, pagkauhaw sa dugo at karahasan. Malamig ang tingin nila. Walang nang ahas tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga espadang iyon ay nagpapasama sa kanya. Ang tatlong taybak na iyon ay may masamang determinasyon, sila ay mga hamak na espada. Maimpluwensyahan nila ang kaluluwa niya, nagiging demonyo siya. Ang mga taong iyon ay nakatingin kay Lin Fang at nanginginig ng hindi mapigilan, ganoon talaga. Si Lin Fang ay hindi na makalaban, siya ay pagod na, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakawala siya ng ilang nakakatakot na masamang chi at puwersa. Hindi ito pag-aari ng sarili niyang katawan, pag-aari iyon ng mga espadang iyon. Ang mga espadang iyon ay nalampasan na ang hindi kinaugalian na misteryosong mga sandata, na kilala rin bilang mga armas sa antas ng Zuan. Marahil ang mga espadang iyon ay mga celestial na armas, na kilala rin bilang mga armas sa antas ng Tin. Ang mga masasamang espada na iyon ay may sariling buhay, sariling determinasyon. Kung ginamit ng mga tao ang mga ito, maaari nilang maimpluwensyahan at gawin silang magbago sa loob. Ang mga ito ay mas malakas kaysa sa antas ng mga armas ng Zuan. Nakakatakot ang masamang sandata na iyon. Kahit na makokontrol ito ni Lin Fang, hindi ito isang magandang bagay. Baka makontrol siya ng mga espadang iyon at maging alipin nila. Siyempre, iyon ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Lin Fang na gamitin ang mga masasamang espada na iyon, lalo na noong hindi pa siya sapat na lakas. Noong huling beses na sinubukan niyang gamitin ang mga ito, naramdaman niya na mawawala ang kanyang kaluluwa at kontrol sa kanyang sarili. Sinubukan ng espadang iyon na i-absorb ang sarili niyang determinasyon at sinubukang salakayin ang kanyang katawan, halos makontrol siya nito. Ang determinasyon ng mga masasamang espada na iyon ay nakakatakot. Si Lin Fang ay mukhang isang Diyos ng kamatayan sa sandaling iyon, isang mamamatay tao na walang limitasyon. Lahat ba kayo gustong pumatay sa akin? Tanong ni Lin Fang, ang boses na iyon ay hindi na katulad ng kanyang tunay na boses. Ito ay isang malamig na masamang boses, tila kakaiba at nakakatakot, ang mga taong iyon ay may impresyon na ang kanilang mga puso ay sisabog. Gusto nilang patayin si Lin Fang. Mapapatay pa kaya nila si Lin Fang? Mamamatay kayong lahat. Sabi ng isang masamang boses habang ang mga masasamang espada ay gamulong sa hangin, ang madilim na ulap ay gamulong mas brutal sa kapaligiran. Ang mga masasamang espada ay tumatagos sa kapaligiran patungo sa mga taong iyon na nagiiwan ng mga itim na marka sa likod nila. Bumagsak sila mula sa langit. Sa harap ni Lin Fang, ang mga taong nasa unahan ay namutla at bigla silang nawalan ng pag-asa. Naglabas sila ng ilang lakas upang subukan at labanan ang mga masasamang espada. Gayunpaman, bahagyang pinabagal ng kanilang mga enerhiya ang mga masasamang espada, pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagdalaw pababa patungo sa kanila. Sa isang iglap, pinalibutan ng liwanag ng mga espada ang kanilang mga katawan at sila ay nawala. Takasan. Tumakas. Ayaw nang makipag-away ng mga iyon, tumakas na lang. Nagsimulang kumikislap ang kanilang mga siluet. Si Lin Fang ay tila naging demonyo, wala nang makakapatay sa kanya. Ang mukha ni Lin Fang ay tila malamig sa yelo. Inihilig niya ang kanyang ulo sa tagiliran at sa isang iglap ay bumaba ang tatlong espada sa tatlong direksyon. Boom boom boom. Kahit saan, nandoon ang mga espadang iyon, parang sisirain nila ang planeta. Ang mga kakilakilabot na hiyawan ay kumalat sa hangin, ang mga tao ay namamatay. Ang mga espadang iyon ay patuloy na gumagalaw patungo sa mga tumatakas na tao at sa isang iglap isang dosenang tao ang namatay. Si Lin Fang ay napapaligiran ng masasamang ilaw, sa isang iglap, ang mga masasamang espada ay bumalik sa kanya at nanginginig ng husto. Dalawang espada ang naglalabas ng napakalakas na tunog ng pagsipol, ang dalawang espadang iyon ay bumaril sa ibang mga taong tumatakas sa kabilang direksyon. Ang mga espadang iyon ay naglalaman ng matinding nakamamatay na enerhiya, nakakamangha. Walang nang ahas na tingnan ng mga espadang iyon. Sa sandaling iyon, naisip lang ni Lin Fang ang pagpatay. Gusto niyang lipulin ang lahat, gusto niyang lipulin ang sangkatauhan. Naghiyawan ng mga tao, hindi pa dumarating ang mga espadang iyon ngunit ang determinasyon ng mga espadang iyon ay nakapalibot sa kanilang mga katawan. Napakasakit noon. Sila ay naghihirap, pagkatapos, ang kamatayan ay bumagsak sa kanila. Patuloy na pumapatay ang dalawang espada, hinahabol ni Lin Fang ang huli sa kanila. Gamit ang mahiwagang masasamang espada, kinailangan silang patayin ni Lin Fang, wala sa kanila ang mabubuhay. Isang tao na lang ang natitira ng mga sandaling iyon, nanginginig siya ng husto, kinilabutan siya. Ang lahat ng iba ay namatay sa ilalim ng mga masasamang espada at ngayon ay kanyang turn. Pinagsisisihan niya ang lahat, bakit nila tinakbuhan si Lin Fang. Ngayon, malapit na siyang mamatay, lahat ng ginawa niya ay walang kwenta. Kahit anong mangyari, walang silbi ang pagsisisi, napahamak siya. Ang mga mag-aaral ni Lin Fang ay walang emosyon at puno ng pagpatay. Dumating ang espada sa likod ng taong iyon. Hindi. Siya naabot ng espadang iyon at sumisigaw na siya ng sobrang lakas, kinilabutan siya dahil masakit ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa wakas, nahulog ang itim na ilaw at nasugatan siya. Siya ay namatay. Ang mga taong iyon ay namatay lahat sa ilalim ng masasamang espada ni Lin Fang.
Sa isang iglap, namatay silang lahat, wala ni isa sa kanila ang natira. Nakakatakot ang mga masasamang espadang iyon. Noon, ang mga nakakatakot na masasamang espada na iyon ay nagpatakas ng mabangis na hayop sa antas ng tiyan, kaya't maiisip ng isang tao na sapat na ang tatlong masasamang espada upang patayin ang lahat ng mga magsasaka ng ika-6 na layer ng Zuanqi. Si Lin Fang ay nakatayo sa hangin. Patuloy na kumikislap ang kanyang mga balintataw at ang masasamang liwanag sa kanyang mga mata ay lalong tumitindi. Phew! Ang silhwete ni Lin Fang ay kumikislap at nagsimula siyang gumalaw ng buong bilis. Sinimulan niyang kunin ang lahat ng singsing na suot ng mga taong iyon. Sila ay mga cultivator ng ika-6 na Zuanqi layer, malamang na mayroon silang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan sa kanilang mga singsing. Paanong hindi sila kukunin ni Lin Fang? Si Lin Fang, sa ilalim ng impluwensya ng mga espadang iyon, ay napuno ng pagpatay at pagkauhaw sa dugo. Si Lin Fang ay mukhang mabangis sa sandaling iyon ngunit may problema. Kailangan niyang bawiin ang mga espadang iyon sa kanyang katawan kung hindi ay mawawalan siya ng kontrol at sisimulan na siyang kontrolin ng mga ito. Bumalik, galit na sigaw ni Lin Fang. May napakalaking pressure sa kanyang katawan, ang tatlong espadang iyon ay nanginginig ng husto. Nilalabanan nila si Lin Fang, hindi na sila babalik. Sinusubukan na nilang makuha ang determinasyon ni Lin Fang at sinusubukang kontrolin ang kanyang kaluluwa. Ang masasamang ilaw sa mga mata ni Lin Fang ay lalong lumiwanag. Mukha siyang sanguinary demon. Nakatutok ang kanyang mga mata sa masasamang ilaw, ngunit paminsan-minsan, sa isang segundo, babalik sila sa normal na hitsura. Si Lin Fang ay nagngangalit ng husto ang kanyang mga ngipin habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Lumabas ang kanyang kaluluwa, nanginginig ito ng husto. Ang tatlong espadang nakabalot ay nagsisimula ng kontrolin ang kanyang kaluluwa ngunit ang determinasyon ni Lin Fang ay napakalakas at nababanat. Ang mga espadang iyon ay patuloy na nanginginig, ang mga madilim na ilaw na iyon ay nakapalibot sa katawan ni Lin Fang, sinusubukan nilang lemonin siya. Noong pinapatay ni Lin Fang ang mga taong iyon, ang nakamamatay na determinasyon ng mga espadang ito ay nagsimula ng kunin ang kontrol sa kanya. Noong panahong iyon ay tinulungan siya nitong patayin sila. Ngunit pagkatapos na patayin silang lahat, ayaw na nilang bumalik sa kanyang katawan. Gusto lang nilang gawing demonyo si Lin Fang, gusto nilang lipulin ang sangkatauhan. Patuloy na nanginginig si Lin Fang habang sumisigaw ng marahas. Pumunta ka, sa isang iglap, lumipad ang kanyang determinasyon patungo sa mga espadang iyon at kumalat sa hangin ang mga hagong na tunog. Pagkatapos ay lumipat si Lin Fang sa tubig ng lawa. Dahil sa sariwang tubig ng lawa, bahagyang namulat si Lin Fang, hindi niya kayang magpasakop sa mga espadang iyon. Handa si Lin Fang na gamitin ang napakahusay na mga espadang iyon bilang sandata ngunit ayaw niyang maging paksa nila, hindi niya hahayaang masira ng mga ito ang kanyang determinasyon. Hanggat siya ay lumalaban, hanggat siya ay may determinasyon at isang malakas na kaluluwa, hindi niya isusuko ang kanyang sarili, anuman ang mangyari. Sa ilalim ng lawa, lumitaw ang mga bula at whirlpool sa paligid ni Lin Fang. Marahas na kinamayan ni Lin Fang ang kanyang mga kamay, at sa kanyang mga kamay, pinilit ang mga espada na lumipat sa kanyang likod. Kinulayan ng dugo ang tubig ng lawa, ayaw bumalik ng mga espada sa katawan niya kaya sinimulan na nila siyang hiwain at sugatan. Ang determinasyon ng mga espadang iyon ay mas malakas kaysa dati. Naisip ni Lin Fang. Tila habang siya ay nakalusot sa mas mataas na antas ng cultivation, nabawi din ng mga espada ang kanilang paunang determinasyon mula sa nakaraan, bago sila nabuklod sa bundok. Ginagamit nila ang cultivation at determinasyon ni Lin Fang para mabawi ang kanilang sarili. Ang mga espadang iyon ay nakabawi lamang ng kaunting determinasyon bagaman, hindi lahat. Sinisikap nilang sirain ang determinasyon ni Lin Fang na mabawi ang kanilang sarili at gamitin ang kanyang katawan bilang host. Paano matatanggap ni Lin Fang? Bumalik ka, ang mga espada ay gumagalaw pabalik sa kanyang katawan mula sa likod at patuloy na kumakalat ang dugo sa tubig. Sobrang sakit, na para bang hinihiwa ng mga ito ang kanyang mga buto. Ang mga espadang iyon ay ayaw bumalik sa kanyang katawan, at ayaw niyang sumuko. Mas gusto ni Lin Fang na mamatay kasama sila kaysa sumuko. Sa sandaling iyon, hindi masisira ang determinasyon ni Lin Fang, ayaw niya maging alipin ng mga espadang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 569. Ang matanda at ang batang babae. Sa pag-ibig sa buhay, ang batang bayani ay determinado. Bilang isang kabataan, lalaki, determinadong maabot ang ulap. Desididong lumipad sa itaas ng mga bundok at ilog ng 9 na ulap. Ang puso ng bawat isa ay puno ng kalungkutan at hinaing. Wala na ang binata, alak lang ang makakalimot sa iyo. Kalimutan ang nakaraan. Isang malungkot na kanta ang umalangaw sa kapaligiran ng isang piraso ng ilang sa Celestial Dragon. May isang matandang lalaki at isang batang babae. May bitbit silang mga basket na puno ng gamot sa kanilang likod. Lungkot ang itsura ng matanda, kinakanta niya ang malungkot na kantang iyon at nanginginig sa emosyon ang boses. Ang batang babae ay mga 14 na taong gulang, nakapusod siya at mukhang dalisay, na parang walang alam sa mundo. Makikita sa mga mata niya na malungkot din siya. Lolo, eto ka naman. Sabi ng dalaga, malambing at malinaw ang boses. Ritalia, mismo na ba ang kuya mo? Tanong ng matanda na parang malungkot. Malambing na tinitignan niya ang dalaga pero malungkot din ang itsura niya. Lolo, pwede bang itigil mo na ang pag-uusapan? Tanong ng dalaga na medyo galit. Ritalia, sige, titigil na ako sa pagsasalita tungkol sa... Sabi ng matanda habang hinahaplos ang ulo ng dalaga. Bamantong hininga siya, mukha siyang malungkot at nostalgic. Puno ng alaala ang kanyang ulo. Hinahaplos ng hangin ang kanilang balat, nanatiling tahimik ang matanda at ang dalaga.
May maliit na basket ang dalagita sa likod at malaki ang dala ng matanda. Nagpatuloy sila sa paglalakad, inaalala ang nakaraan. Dumating sila sa isang damuhan sa tabi ng lawa. Tingnan mo lolo, napakaraming bangkay. Napansin ng batang babae ang maraming bangkay sa paligid ng lawa, nagulat siya. Kumunat ang noo ng matanda at umiling. May tao pa dyan. Napansin ng batang babae ang isang silweta sa lawa. Parang patay na ang taong iyon. Ritalia, umalis na tayo. Hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga at nagsimulang maglakad palayo, ayaw niyang makita ng dalaga ang mga bangkay na iyon. Ngunit hinayla siya pabalik ng dalaga, ayaw niyang umalis. Nakatitig siya sa silhouette sa lawa. Lolo, sandali. Sigaw ng dalaga. Sinubukan pa rin siyang hilahin ng matanda at sinabing, umalis na tayo. Sandali lang lolo, kamukha niya ang kuya ko, sabi ng dalaga. Nang marinig ng matanda ang dalaga, napatingin siya sa silhouette sa lawa. Isang binata na may gwapong mukha, outstanding, mukha talaga siyang apo. Ang binatang iyon ay halos kasing edad lang ng kanyang apo, at ang kanyang mukha ay kamukha niya rin. Iniisip niya kung kasing kinang ng apo niya ang ngiti ng binatang iyon. Binitawan ng matanda ang kamay ng dalaga at agad namang tumakbo ang dalaga sa tubig ng lawa. Upang magawa iyon, nangangahulugan ito na siya ay, hindi bababasa, nasira sa layer ng lingchi. Napakabilis, nakarating siya sa tabi ng katawan ng binata, hinawakan ang katawan nito at binuhat. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa tabi ng lawa. Lolo, buhay pa siya. Sabi ng dalaga habang mislan siyang ibinababa. Puno ng dugo ang binata, para siyang matagal sa tubig. Siya ay nakamamatay na mapatla at may mga kulubot sa lahat ng dako, ang kanyang kakayahan ay napakamaga. Tumanggo ang matanda at sinabi. Sa katunayan, mayroon siyang huling subo ng hangin na natitira. Lolo, kailangan mo siyang iligtas. Sabi ng dalaga, mukhang naiinip na siya. Ang matanda ay mukhang walang pasubali at nag-aalangan. Tumanggo siya at sinabi. Mula nang mamatay ang iyong kapatid, nanumpa ako na hindi ko ililigtas ang sinuman maliban sa iyo. Lolo, nasabi mo lang yan dahil galit na galit ka. Isa kang doktor, tungkulin mong iligtas at pagalingin ang mga tao. Ikaw ay isang maawin at mabait na tao, paano mo hahayaan ang isang tao na mamatay? Sa tingin mo ba parang kapatid ko talaga siya? Sabi ng dalaga na parang balisa at matigas ang ulo. Ritalia, hindi mo siya kapatid. Sabi ng matanda habang umiiling at ngumiti ng pilit. Wala akong pakialam, iligtas mo siya. Sabi ng dalaga sa malambing na boses, matigas ang ulo niya. Hindi nakahimik ang matanda. Pagkamatay ng kanyang apo, ang tanging natitira sa kanyang buhay ay ang batang babaeng iyon, pinalaki niya ito bilang kanyang anak. Okay, ito ay isang pagbubukod ngunit. Sabi ng matanda nang makita kung gaano kitigas ang ulo ng dalaga. Ang batang babae pagkatapos ay ngumiti sa isang matangkad na paraan, siya ay tumanggo at sinabi. Salamat po, lolo. Umiling ang matanda at yumuko, saka ipinatong ang kamay sa palso ng binata. Sa isang iglap, umiling siya mula ulo hanggang paa at biglang tumayo. Mukha siyang nagtataka. Lolo, anong meron? Tanong ng dalaga nang makitang nagulat ang kanyang lolo. Ritalia, hindi ko siya mailigtas. Sabi ng matanda na may matatalas na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Bakit? Tanong ng dalaga, hindi niya maintindihan. Hindi ko kaya. Umalis na tayo, Ritalia. Demand ng matanda habang hinihila ang dalaga. Ngunit hindi naintindihan ng dalaga at nanatiling nakatitig sa binata na nakahandusay sa lupa. Obo-obo. Umubo ang binata at may nahalo na dugo sa tubig ng lawa na tumalsik sa kanyang bibig, nagulat ang dalaga. Lolo, kailangan mo siyang iligtas, buhay pa siya. Kung hindi, mamamatay siya. Sabi ng dalaga, tiyak na hindi siya aalis. Ritalia, hindi ko talaga kaya. Bakit hindi mo kaya? Lolo, ikaw ay isang kamanghamanghang doktor, alam mo ang lahat ng mga remedyo sa mundo, maaari mong pagalingin ang sinuman. Sabi mo wala kang ililigtas na iba simula nang mamatay ang kapatid ko pero ngayon parang kapatid ko na. Malapit na siyang mamatay, at may liligtas mo siya, bakit hindi mo? Tanong ng dalaga, galit at nanlilisik ang tingin nito sa matanda. Panay ang tingin sa kanya ng matanda. Nanatili siyang tahimik saglit, bamantong hininga at nakita niyang hindi niya magagawang baguhin ang isip ng dalaga. Ibinigay niya ang kanyang basket sa dalaga, yumuko at kumuha ng isa pang maliit na basket na kanyang dala. Binuksan niya ang maliit na basket at lumabas ang maraming kumikislap at may kantab na gintong syringe. Ang mga syringe na iyon ay maaaring tumagos sa mga ugat, buto, kalamnan, at maging sa chi ng mga tao. Ang kanilang nilalaman ay maaaring kumalat sa lahat ng dako sa katawan ng isang tao. Binuksan ng matanda ang damit ng binata at lumitaw ang apoy. Sinunog niya ang mga hirenggilya at dahan-dahang itinurok sa katawan ng binata, kumakalat ang maliliit na banayad na tunog sa kapaligiran. Inilagay ng matanda ang mga karayom sa isang siyam na beses na siyam na porma sayon, mayroong 81 syringe sa kabuuan. Nakatakip sa kanila ang katawan ng binata. Nagulat ang dalaga, ang daming gamit na karayom ng lolo niya, ang dami niyan. Matapos may sigawan ng matanda ang lahat ng mga iniksyon na iyon, lumitaw ang isa pang apoy at pinalusog ang apoy ng mga hirenggilya upang hindi ito mamatay. Patuloy na kumakalat ang laman ng mga syringe sa katawan ng binata. Bahagyang namula ang kanyang katawan. Lumitaw ang ilang maliliit na itim na mantsa sa iba't ibang lugar kung saan ang mga karayom ay nasa kanyang balat, nasusunog ang kanyang balat. Kasabay nito ang patuloy na pag-agos ng tubig sa kanyang katawan, hindi sa kanyang bibig kundi sa kanyang mga pores. Ang tubig ay sumengga dahil sa apoy. Nang makita ng dalaga na namumula ang mukha ng binata, at hindi na kasing putla ng dati, nakaramdam siya ng ginhawa.
Ang 81 karayom ay sapat na upang mailigtas ang kanyang buhay. Pulang-pula ang binata na parang masusunog na, apoy na pula ang buong katawan. Ubo, ubo. Nabulunan ng binata, tila inuubo ang lahat ng masasamang bagay sa kanyang katawan. Lalong kumikinang ang ngiti ng dalaga. Sabi ng matanda, umiling siya at tumaas ang lahat ng karayom sa hangin. Pinatay ng matanda ang apoy at ibinalik ang lahat sa kanyang basket. Lolo, bakit hindi mo siya ginigising? Tanong ng dalaga. Pagkatapos ng 81 iniksyon, ang pinakamagandang gawin ngayon ay gisingin siya. Hindi ngayon. Sabi ng matanda. Binuhat niya ang katawan ng binata at inilagay sa likod nito. Tapos sabi niya, Litelia, kunin mo ang 2 basket, balik tayo. Hindi magaan ang mga sugat niya. Sige. Sabi ng dalaga habang tumatango. Hindi man niya maintindihan ang ibig sabihin ng matanda ay sinunod niya ito. Sigurado siyang ililigtas ng kanyang lolo ang binang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 570, paggising. Pagkaalis ng dalaga at ng matanda sa gilid ng lawa, may lumitaw na 2 tao sa langit, patuloy silang lumilingon sa paligid. Ayan. Sabi ng isa sa kanila habang nakatingin sa mga bangkay. Pareho silang hindi nakaimik nang agad silang bumaba at bumagsak sa lupa. Ang tanging nakikita nila ay dagat ng mga bangkay, tila lahat sila ay tinagan ng espada. Lahat sila ay namatay. Ang 2 taong iyon ay naghila ng mahabang mukha, paano nangyari iyon? Napakaraming malalakas na cultivator ang napatay, kahit isang cultivator ng ika-7 Zuan Chi layer. Bakit hindi nila napatay si Lin Fang? Sa harap nila, maraming tao ang patay ngunit ang bangkay ni Lin Fang ay wala doon. Tiya yun, ano sa tingin mo? Tanong ng isa sa kanila habang hinahatak ang mahabang mukha sa katabi niyang binata. Baka may tumulong sa kanya. Sabi ni Niya yun sa malamig at hiwalay na paraan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango, mayroon lamang isang solusyon, si Lin Fang ay hindi makakapatay ng napakaraming malalakas na magsasaka ng walang anumang tulong. Nakalusot lang si Lin Fang hanggang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi. Kahit na napakalakas niya at kayang talunin ng isang cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer, paano niya malalabanan ng 12 ng mga cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer at isang cultivator ng ika-7 Zuan Chi layer? Bakit hindi nila nagawang patayin si Lin Fang? Sino kaya ang tumulong sa kanya? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Umiling si Niya yun. Ang tanging solusyon ay tinulungan siya ng mga tao mula sa Dragon Mountain o marahil ang pinakamalakas na magsasaka ng Zuyu. Bukod pa rito, ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay hindi kailanman hahawakan ng sitwasyon sa ganoong paraan. Hindi sana nila nalipol ang lahat ng taong ito mula kay Tian Fang at iniwan sila dito. Ang problema ngayon ay hindi pa namatay si Lin Fang. Matapos mamatay silang lahat, nawala si Lin Fang, may tumulong sa kanya o nagligtas sa kanya. Sabi ni Niya yun. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang irresolute. Iyon ay isang kalamidad para sa kanila. Katatapos lang ni Lin Fang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi, nakakatakot isipin na siya lang ang pumatay sa lahat ng taong iyon. Nangangahulugan ito na magiging mas nakakatakot siya sa hinaharap. Kung magiging mas malakas si Lin Fang, hindi na magiging problema ang pagpatay sa mga cultivator ng ika-7 o maging ng ika-8 layer ng Zuan Chi, magiging sakuna iyon para kay Tian Fang. Malinaw nilang naunawaan na si Lin Fang ay hindi nagatubili na lipulin ang kanyang mga kaaway, napuksan na niya ang ilang malalaking sekta sa Zuyu. Bumalik na tayo. Baka hanapin natin siya. Dapat natin siyang patayin. Ang Dragon Mountain ay hindi ang pinakamadaling lugar para patayin siya, ngunit ang pagpapabiya kay Lin Fang ay masyadong mapanganib. Malamig na pahayag ng medyo may edad na lalaki. Kung maabyutan nila si Lin Fang, tiyak na papatayin nila siya. Ngunit mukhang nag-aalangan si Niya yun, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Siya ang unang sugo ni Tian Fang, ang gusto niya ay patayin si Lin Fang sa Great Competition ng Zuyu. Gayunpaman, ang kagalang-galang na Imperial Tutor ni Tian Fang ay gustong patayin si Lin Fang sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kung tutusin, walang kwenta ang pananatili nila doon kaya bumangon sila sa ere at umalis. Ang lawa at ang paligid ay sinalakay muli ng nakakatakot na katahimikan. Ang mga tao mula sa Zuyu ay nasa kanilang tirahan pa rin, nagpapahinga. Ang ilang mga tao ay mukhang balisa, lalo na ang 2 kapatid ng Yuklan. Nagpapalakad-lakad sila sa looban, wala silang ganang magsanay ng cultivation. Iniisip nila kung patay na ba si Lin Fang o hindi. Kung hindi namatay si Lin Fang, baka alam na niya na pinadala nila ang mga taong iyon para patayin siya. Sa madaling salita, sina Yuchin at Yujian ay hindi ligtas sa Celestial Dragon. Napagtanto nila na ang ilang mga magsasaka sa kontinente ng Siyam na ulap ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Napagtanto nila na karamihan sa mga taong nadatnan nila sa labas ay nasa Zuan Chi layer, at hindi bihira ang makakita ng mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Sila ay mga henyo mula sa Zuyu, sila ay itinuturing na napakalakas na magsasaka sa Zuyu. Ngunit sa Dragon Mountain, napagtanto nila na hindi sila Kat-Anji tangi. Medyo nawalan sila ng gana dahil sa lahat ng mga bagay na iyon. Bukod, si Lin Fang ay nagiging mas malakas, mas mabilis kaysa sa kanila. Pakiramdam nila ay dinadala nila ang isang bundok ng presyon sa kanilang mga balikat at ito ay nagpapalubog sa kanila. Sa makatuwid, gusto nilang mamatay si Lin Fang sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, walang alam si Lin Fang sa lahat ng bagay na iyon. Nang mga sandaling iyon, nakahiga siya sa isang maliit na kahoy na kama sa isang kubo at nakapikit ang mga mata, hindi pa siya nagigising. Sa labas ng kubo, nag-aayos ang matanda ng ilang halamang gamot. Nasa harap ng apoy ang dalaga, pinapahangin niya ang apoy para manatiling malakas.
Sa apoy, mayroong isang kaldero kung saan ang mga kaaya-ayang halimuyak ay patuloy na umuusbong. Namumula ang mukha ng dalaga dahil sa init at magulo ang buhok. Literal, ang apoy ay kailangang malinis at mainit. Magkaiba ang mga doktor at alchemist. Ang mga alchemist ay nangangailangan ng mga recipe, ang mga doktor ay nangangailangan ng pasensya. Sa ayuda ng matanda, tumango ang batang babae at sinabi, Lolo, sinabi mo na sa akin iyon ng 1,000,000 beses. Kung hindi ko sasabihin sa iyo ang mga bagay na ito ng maraming beses, hindi mo na maaalala. Nakangiting sabi ng matanda, Lolo, bakit hindi mo siya tulungang magising? Tanong ng dalaga na parang nagulat. Hindi ko kaya, may ilang bagay sa kanyang katawan na kailangang panatilihing kontrolado, kung hindi, maimpluwensyahan siya at sasaktan siya. Paliwanag ng matanda na parang hindi maintindihan ng dalaga. Tumango lang siya, nagtiwala siya sa lolo. Maganda na ang apoy ngayon, mapipigilan natin. Pumunta ka at bigyan mo siya ng gayuma. Sabi ng matanda habang inaamoy ang halimuyak ng alak. Gusto niyang makasigurado na handa na ang gayuma. Sige, sabi ng dalaga habang pinapatay ang apoy. Kumuha siya ng kutsara at inilagay ang gayuma sa isang mangkok, sa kanya ito tinakpan ng tuwalya at dinala sa loob. Napatingin ang matanda sa dalagang naglakad palayo habang umiiling at ngumiti ng pilit. Nagpatuloy siya sa paggawa ng iba pang gayuma na parang walang ibang bagay sa mundo. Sa kubo, hinihipan ng dalaga ang gayuma para lumamig. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Linfang. Inilagay niya ang isang ikatlong bahagi ng gayuma sa kanyang bibig na nagpapahintulot na kumalat ito sa kanyang katawan, walang silbi na bigyan siya ng higit pa. Kahit alam ng dalaga na sayang iyon, gusto talaga niya itong iligtas ay ipinagpatuloy niya ang lahat. Napakabilis, ang mangkok ay walang laman. Binigyan pa ng dalaga si Linfang ng isa pang mangkok, patuloy niya itong binibigyan ng gayuma, isang huling mangkok na lang ang natitira sa kanyang kamay. Kasing bata mo pa ang kapatid ko noong namatay siya, siguro kung magiging kasing gwapo mo siya paggising mo, bulong ng dalaga. Muli niyang hinaypan ang mangkok at ibinuhos ang laman sa bibig ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, iniluwa ni Linfang ang ilang gayuma. Pinunasan ng batang babae ang ilang likido sa bibig ni Linfang, ngunit sa sandaling iyon, isang matalim na tunog ang kumalat sa hangin na ikinatakot niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang mga mata ni Linfang, kakabukas pa lang nito. Napasigaw ang dalaga sa gulat. Kaagad pagkatapos, nakarinig siya ng tunog, nahulog ang mangkok at nabasag. Ang mga mata ni Linfang ay mukhang napakalamig ng yelo, sanguinary, at agresibo. Ang batang babae ay nagsimulang manginig ng marahas. She had the impression that it was an illusion, hindi bagay sa mukha niya ang mga matang iyon. Hindi siya kasing gwapo ng kapatid niya dahil sa kanila, masama ang tingin niya. Siya ay natakot. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Linfang ang matinding sakit sa kanyang katawan na naging dahilan upang mapaungol siya sa madilim na paraan. Pakiramdam niya ay may masamang puwersa na kumokontrol sa kanyang katawan. Sumigaw si Linfang sa mahinang boses, sa isang iglap, lumitaw ang matanda. Nang makita ng matanda ang masamang ekspresyon ni Linfang sa kanyang mga mata, lumipad ang kanyang kamay at inatake niya ang katawan ni Linfang. Sinimulan niya itong sampilin ng paulit-ulit. Kasabay nito, kumislap ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang karayom habang itinusok niya ito sa balikat ni Linfang, na puno ito ng enerhiya ng araw. Tinurok niya ang mga karayom na ito sa magkabilang balikat ni Linfang. Pagkatapos, huminahon si Linfang. Sa isang iglap, tumigil sa pagkibot ang kanyang mga kalamnan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay idinilat muli ang mga ito, si Linfang ay mukhang naghihirap ng husto habang siya ay nakasimangot ng husto. Buhay pa siya. Hindi siya namatay. Halos hindi niya maalala ang nangyari sa mga masasamang espada.